Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author, host itong The Critics Promotions. Yeah. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa lingkong ito. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, ay sa issue ng Marcos to PNP heightened security vigilance amid holiday season. Yan. And we support Christmas PNP protections. Yan. Yan po ay ang Pangulo Marcos ay naputo sa ating PNP na magtaas ng seguridad ngayong Kapaskuhan. So nais ng Pangulo Marcos na pakasiguro sa kaligtasan ng mamamayan sa panahong ito. So yan. Ito yung ating tinunang topic sa The Critics Promotions. Siya ay nag-direktiba sa ating PNP na ito ay magkaroon ng heightened security at vigilance sa pagbabantay ngayong holiday season. At tayo ay dito sa ating, sana ating sinusuporta ng PNP protection ngayong Christmas niya. So, ang ating kapulisan ay bantayan ng mabuti o magkaroon ng presensya sa ating lansangan at iba't ibang mga lugar. Pampubliko upang makasiguro ng kaayusan. Hindi lamang sa Kapaskuhan, kundi maging sa bagong taon na babantayan ng ating mamamayan nationwide. Yan yung ating direktiba ng ating Pangulo Marcos. So, ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. At sa isang ito ng Marcos in PNP Heightened Security Vigilance sa holiday seasons, and we support Christmas PNP protections, may tingnan natin sinusuporta ng ating Pangulo PNP na makasiguro sa kaligtasan ng taong bayan ngayong Kapaskuhan at darating na bagong taon. Yan. So yun, advance Merry Christmas na rin sa inyong lahat. At ngayon ay umaasa tayo sa mahusay na paglilikod ng ating kapulisan at ating pamahalaan sa panahong ito at inyong maprotektahan ang kabutihan at kaayusan mula sa mga naliligaw ng landas na maaaring makagawa ng hindi mabuti sa panahong ito. Yan. Umaasa tayo sa ating PNP sa paglilingkod ng ating pamahalaan na iba yung protection ngayong Christmas season, ngayong darating na Paskuhan, at makapagdaos ang Kristiyano Katoliko ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. So sana magkaroon tayo ng mahusay na pagbibigay ng karapatan at pagbantay ng kaayusan. So naway inyo maprotektahan ang pagdiriwang ng darating na Kapaskuhan at maidaos ito ng mga mananampalatayang Kristiyano at maging lahat ng mga Pilipino na sama-samang maisilibra ang Kapaskuhan o karawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, na mapayapa at ligtas anumang uri ng kapahamakan o anumang krimen sa lansangan at maging tahanan from our PNP protection. At syempre, dalangin natin sa Panginoon Diyos yung kanyang pagprotekta sa atin sa awan ng Panginoon Jesucristo sa pagdiriwang natin ng kanyang karawan. So, sa ibang nakalap naman nating balita ay ang Bondi Beach Australian shooting na kumitil at sumugat ng maraming buhay at tao. Yan yung nangyari noong nakaraang Monday. So, nagkaroon ng Bondi Beach naman na sad to say, magpapasko pa naman ngayon, na nagkaroon ng massacre doon sa Bondi Beach, Australia, Sydney. So, nakikiramay tayo doon sa mga nabiktima ng walang habas na pamamaril na ito. So, binabati naman natin yung kapulisan ng Australia at mga nagbayani doon sa area na kanilang na-neutralize o napigil nila ang sitwasyon na naigupon nila itong mga suspected terrorist gunners. So, yun. Sa kasamang palad din, ayun, na napaslang nila yung isa naman sugatan doon sa hospital ngayon. Ang mahalaga ay napatigil sila at hindi na ito lubos pang nakapanalasa ng mga sibilyan, pero marami na sugatan at 16 yata yung kumpirmadong napatay nitong mga ito na kinikilala mga suspected terrorist sila.
So may mga aligasyon ang Australian Police na ang Pilipinas ay humanoid terrorist hub training ground. So dahil galing dito sa Pilipinas ang mga amag-amang gunmen nitong Nobyembre. So yun, parang bago nila isagawa ito nitong nakarang Monday, they were here in the Philippines November 1 hanggang November 28. Pinatunayan ng ating BFA o ng ating Bureau of Immigration. So kinumpirma ng ating Bureau of Immigration at kapulisan na galing dito ang mga suspect nitong November 1 to 28 at sa Davao sila pumunta. Yan. So naway ang Australian Police naman ay makipag-coordinate muna ng mabuti sa Philippine government. Yan particular sa ating kapulisan to investigate. Well, the said gunmen, bakit narito sila sa Pilipinas na mga panahon na yan? Kung saan mga ito ay naninirahan naman talaga sa Australia at may mga previous na inala dito, ang authority na sila daw ay IS links. Ito mga ito. So ang kanilang pahayag ay nag-training sila sa Pilipinas o suspect nila yan, kaya nasa Pilipinas itong mga ito nitong Nobyembre. So dapat alamin ang ginawa nila sa bansa at hindi basta nagko-conclude agad o anumang sinasabi nilang napag-alaman nila. So yun. So sana ay magkaroon ng peer investigation yung Australian Police coordinating with our authority. At sinasagawa na nga itong ating PNP. Sana magkaroon agad ng maagang thorough investigation o find an investigation para mapatunayan yung ginawa nito mga ito. Kung saan ay syempre hindi magandang ehemplo kung ang Pilipinas ay nagiging training ground ng mga international terrorism o even mga ganyang kaisa. So kaya sana ay mag-imbestiga mabuti para malaman kung anong katotohanan. And ang ating bansa ay syempre yung ating pamahalaan, we have to face the truth kung ano yung katotohanan. At kailangan maging fair at hindi dapat i-skip kung ano man yung malalaman para makapagawa ng iba yung effort yung ating PNP, yung ating AFP, kung ano man yung mapapatunayan doon. So yan. So dapat mag-imbestiga muna bago magbigay ng pahayag sa publiko yung Australian Police. So maraming anggulo ang dapat tingnan at alamin nila ang terrorist organization ng Australia na sinasabihan ng mga gunmen. At kung may ugnayan ng mga yan sa Pilipinas na sinasabing terorista o affiliated, kung saan ay mahina na yung sinasabing mga teroristang ay affiliated sa Pilipinas. So, may investigan din ang mga ginawa nito mga gunmen sa Pilipinas kung saan ito pumunta sa bansa mula sa Davao o saan ito gumala sa Davao. So yun, dapat magkaroon ng thorough investigation para malaman kung ano ba yung talagang ginawa dito at to face the truth. Siyempre, kung talagang totoo ang hinala, so our government should double effort against yung mga international terrorists at mga local terrorists affiliated sa international para masupil sila. Ngayon, kung siyempre, we need a thorough investigation para siyempre patunayan natin sa nila at may pakita na ang Pilipinas ay well controlled ng ating pamahalaan, ng ating AFP, ng ating PNP na ito ay hindi makapapayag na yung international terrorist ay magbibigay ng suporta ng kagaya ng ganyan na pag-train dito sa ating bansa. Siyempre, kaya nga base nga doon sa ating ring nababalita, umiina na yung mga ganyang kasi nga di ba yung panahon ni Duterte pa lang ninansag na nila yung Maute at iba't ibang mga sinasabing affiliated doon sa mga IS na yan. So kaya sa panahon niya lalo na, di ba? Lalo yung pinag-iba yung ngayon, dapat patunayan mabuti para hindi naman hindi sa mapahiya or mapasama ang Pilipinas sa buong mundo tungkol sa nangyari ito. Dahil nga siyempre nakakasaklap yung nangyari doon sa Australia. But kailangan hindi basta magpo-point ng ganun o magpapasama. Kailangan may thorough investigation at makipag-coordinate ang patas ng ating pamahalaan na walang itatago sa investigation para we must face the truth at kung kailangan thorough effort ang ating pamahalaan laban doon sa mga terorista na IS na yan, kung mayroon pa dito yan, supilin nila.
Pero ba't, depende, parang kontrolado nila yung mga yan. Parang hindi na nag-exist dito yan. So ngayon, ang mga nasabing mga ay mga gun owner at may mga gun club pa na sinasalihan kung kaya marunong sa barila mga ito para mag-training pa na humawak ng barila, tumarap sa mga defense o critical situation, etc. etc. So itong ginawa ng mga ito ay sa ating pagtingin ay para nagsusuicide ito sa laban sa civilian authority. Yung mga ganun kasing mga klase, kung titingnan natin yun, para isang tao nagpapakamatay, para maggaganon ka, siyempre kakalabanin mo yung buong persa, buong mundo, kung nagaganon ka. So ngayon ay, yung mga tao na yon pala, according do sa mga news na ating ginalapan, ng ating promotion ngayon, ay mga siya ay gun owner doon sa Australia. Sila ay resident gun owner ng Australia, may gun club pa. Ibig sabihin, from that thing na hinihayag ng mga nakalap ng mga nagbabalita, wala kumbaga yung kanilang yung training na sinasabi, kung dito pa lamang ay makikita mo marunong humawak ng baril, gun owner pa nga, may gun club pa. So kasi yung mga ganyang gun club, nagtuturo yan kung paano niya handle yung situation. Kasi kaya ka nagkaroon ng baril para i-depensa mo yung sarili mo, di ba? Para sa mga situation kung paano ka makatutulong. So mayroong mga tinuturo iyan sa ganyan, gun club, or sa paghahawak ng baril kung paano ka hawak ng mga situation na yan para ikaw ay matutong bumaril at ikaw ay makahawak ng situation kung paano mo protektahan sarili mo, yung kapwa mo, using the gun na hinahawakan mo. Yun kasi purpose noon eh. Hindi ba sa ikaw ay sumali dun sa mga target shooting o mga sports. So yan ang isa sa pinaka-purpose ng mga gun owners, yung mga ganon, protection. So kaya itong mga ito ay yung pa lamang medyo kukontra doon sa sinasabing mari mag-training dito dahil nga owner sila nung marunong humawak ng baril. So kaya kung makita mo doon sa kanyang pamamaril niya doon sa video, magaling siya magre-reload magbaril-baril doon. Kaya lang, hindi lang siya umubra doon sa mga tao, syempre. Marami yung Tsaka kung well-trained to, hindi siya masusunggaban nung isang tao ron. Diba? Kung titingnan lang natin yung situation. But definitely, we need a thorough investigation fairly para malaman yung ganon. Kasi nga, we need to cooperate syempre yung ating bansa para masumpo yung international terrorism na may mga ganyang klase na mga maaaring doon sa ibang bansa gumagawa or hindi doon mismo sa Australia sila, yung mga terorista doon, nag-training sila ron. Tsaka pati syempre dapat aalamin pa doon kung affiliated nga yung terorista doon na sinasalihan nila sa Pilipinas, hindi basta-basta yon, di ba? Kasi dapat ganun yung affiliation yon. Or maaaring ito ay mayroong decoy. Kasi yung pangyayari, kung ating sa pag-analisa lang natin, hindi ba yung panahon ng yung mga Hudyo, nagdidiwang, hindi ba ang galit ang may istorya sa Hudyo ngayon, yung sa Gaza, di ba? So ngayon yung mga tao, Indian national yon. So ngayon yung India, yung pamunuan ng India, kakampi ng mga ng mga sa Gaza ata, kalaban ng Israel. So ngayon ay, pero hindi natin inilik yun doon sa kanila. Pero yun yung nationality niya ngayon, maaaring pwedeng decoy yung Pilipinas para doon parang suporta sa nangyayari doon sa Gaza. Kasi nga, di ba, binabanatan ng Israel yung Gaza eh. So maaaring galit sila doon sa Hudyo because of that. Kaya, ganun ang pananarget nila doon sa mga Hudyo. Yung Hudyo kasi yung mostly tinarget nila hindi ba sa mga Australiano. Mga Hudyong Australiano, parang citizen sila ng Australia, yung mga Hudyo doon. Iba't ibang mga national na nagdidiriwang doon sa beach. Parang may pinagdiriwang silang okasyon doon sa araw na yon na binanatan sila noong dalawa. So ngayon ay kaya maraming anggulo titingnan yung Australia at saka yung Pilipinas, how was it kahit nandito na. Diba? Mga ganun mga bagay. Pwedeng decoy para mabaling yung situation for the international terrorism na basta na lamang ng gaganon ng mga tao
Mukhang hindi eh. Kasi audio yung binanatan na mayroong connection dun sa ano eh, di ba? So, yan. So, yan. At yan, sana yung peer investigation ng ating bosses dito to be sa bansang Pilipinas at mamayang Pilipino. Maging mahusay in international at local anti-terrorism, security, and intelligence ang ating pamahalaan. Di man, ay respeto ang karapatang ng tao upang hindi maabuso, lalo na ang maling tao. Yan. Kaya, sana pagbusayan ng ating pamahalaan yung anti-terrorism nila sa international and local. Yan. Na maaaring nakapag-asig ng lagim sa buong mundo na maaaring yun. Yung halimbawa, yung Pilipinas ay not just a local affiliated, to be merong mga parang yon umano rito, yung mga ganun yung sabing accusation. But definitely, yung atin sana bigyan pa ng double effort yung mga yung international terrorist na ganun na maaaring magasig sa buong mundo with the affiliation of the Philippines. Aside from local terrorism na ginagawa ng mga IS affiliated dito na kontrolado ng ating bansa. Siguro naman, wala na tayo nababalita na ganun ngayon yan, di ba? Na mga ganyang atake ng mga ganyang ISIS dito sa Pilipinas, di ba? So, wala. So, maging yung ating, yung di naman kasali dyan, yung lalo na yung MILF at saka yung MNLF, hindi sila kasali dun sa mga ganon. Yan ay lokal na may magandang ugnayan sa ating gobyerno ngayon kasi mayroong tayong peace talk sa kanila. Lalong hindi kasali yan dyan, di ba? So, kaya isang rin na dapat siguro ay makipagtulungan din sa kanila kung paano makatutulong resolbahin yung nangyaring yun. Kung mayroon silang intelligence na may babahagi doon sa ginawa ng mga tao. Siguro, makatulong yung yung mga kaugnayan na ng gobyerno sa mga yan. So, we pray God and God protect and defend the good in all kind of danger circumstances. Sana ang Panginoon Diyos, Panginoon protektahan tayo lahat. Sa lahat, lalo yung ganyang klase ng mga terorismo. Yan. So, yan. Yun. So, tayo ay nakalulungkot itong pangyayaring ito doon. Magpapasko pa naman na, yan, yun. So, muli, yung kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, magliwanag sa ating lahat. Yung bawat pamahalaan, mamahala ng mabuti, tugunin yung karapatan ng tao, patas ng justisya. Mula sa ating bansa, yung mga Pilipino, at iba't ibang mamamayan, paglabanan yung pamahalaan, suportahan ng pamahalaan, pagpapera ng mabuting pamahala, patas ng justisya, karapatan ng tao. Sa ngayon, makakamumuhay tayo ayon sa karapatan, mapayapa, maunlad. Isa lahat, makakapanampalataya tayo sa ating Panginoon Diyos, banal na Espiritu. Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo. Lalo sa mga paniniwala ng Kristiyano. So, yun. At magandang hapon sa inyo na. Sana napagsabuhay naman ang The Critics Promotion sa linggong ito. Hinggil sa karapatang hinggil sa ating konstruktibong kritisismo dito sa ating tinungkayang issue na ito na ang proteksyon ng ating pamahalaan ngayong Kapaskuhan at yung nangyari nga doon sa Mondays. Nakakalungkot isipin. Pero sana ay pagliwanagan ng Panginoon Diyos yung mga Hudyo at sila ay bigyan ng kalakasan at proteksyon doon sa Australia. At hindi naman sa Australia, sa lahat ng bansa buong mundo laban sa mga itong klase ng mga karahasan o iba't ibang uri ng kapahamakan. Any kapahamakan. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.